What's up, guys, and good morning. And once again, this is your Tito Vinci, and we're back sa ating daily vlog. At napapansin nyo, nandito na naman tayo sa ating home office, guys. And I think you know the reason why. So, tagulan recently, and nagkaroon tayo ng bagyo, so wala tayong chance again na lumabas para magmotor para i-shoot tong vlog na to, okay? And napapanahon yung topic natin today, guys. But before that, kung bago ka sa ating channel, please subscribe sa ating channel at panoorin nyo lahat ng videos na meron tayo dito sa ating channel. So, ang topic natin today ay about protecting our motorbikes ngayong tag-ulan. Okay. So, guys, yung mga motor natin, whether tayo bumili niyan or ipinagkaloob sa atin, 100% sure yung pera na pinanggalingan na pinambili ng motor na yan ay hard-earned money, okay? So, it is right na kahit ano pa yung motor natin, anong kasi motor pa yan, it is right na alagaan natin to para humaba yung buhay nito. Para mas lalo niya tayong mapagsilbihan ng mahabang panahon, okay? So, ang ginawa ko ay collated some details on how we can protect our motorbikes, okay? Now, before we proceed, I just want to also remind everyone that this is on my own perspective. You are free to do so, or you are, free not to follow my recommendations or itong suggestions natin sa topic na to today. Okay? So, number one is to always, of course, keep your bike clean, okay? So, we wanted to make sure na yung mga motor natin ay corrosion-free. So, you have to make sure na laging malinis yung motor nyo para hindi ito kalawangin. Okay? Or, syempre, umuulan, pag ginagamit mo yung motor mo, yung mga putik na to may chances na maipon somewhere dun sa parts ng motor mo. Okay? Which can potentially affect the performance of your motorbike, okay? Or kahit anong sasakyan pa, okay? Number two, keep your tire pressure on proper working level, okay? So, yung tires natin, guys, is one of the most important part ng ating mga sasakyan, whether motor man yan, kotse, bisikleta, whatever type of vehicle that is, tires are one of the most important part of it, okay? Now, kahit hindi umuulan, make sure that your tires are on its proper working specifications. Paano malalaman to? Minsan nasa manual ng motor natin and minsan nandun mismo sa harap ng motor natin. Okay? Naka-sticker yon, nakalagay doon kung ano yung recommended na tire pressure level ng motor natin. Keeping your motorbikes on the recommended tire pressure level will also prolong the life of your tires. Bakit? Pag malambot yung gulong mo, napapansin mo, nagfo-fold yan. Medyo nagfo-fold yung ibang parts niyan, especially pag umiikot. So, yung mga folds na yun, guys, eventually, that will turn into cracks, which will cause early deterioration sa inyong tires. Okay? Number three, always keep your brakes clean and well-maintained. So, yung mga preno natin, guys, syempre umuulan, nababasa yan, natatalsikan ng putik yan. So, make sure to always clean it. Okay, yung mga putik, guys, may chance yan na bumara or pumunta sa mga parts ng motor natin na hindi natin gusto na doon sila, which can cause or which can affect performance of your motorbikes. And also, syempre, it can cause early life ng mga parts ng motor natin kung saan man sila mag-i-stick or saan sila mag-i-stay, di ba? Again, corrosion. Alright, number four, check your bike's electrical components. Why is this important, guys? As we know that water can conduct electricity, okay? So, yung mga electrical wirings natin are safe kahit mabasa ng motor. How to do that? Okay? I-check nyo kung may mga open wires. If meron, balutin nyo na agad na electrical tape or much better kung meron kayo ng shrinkable tubes
Meron ito sa Shopee. Bumili ako niyan isang box na ganun para sa mga wiring. Siyempre, nagbablog tayo, yung mga wiring ng microphone natin, yung mga dugtungan, nilagyan ko ng shrinkable tubes para maiwasan yung pagbasa ng mga dugtungan ng mga wires, okay? Same sa electrical components ng bike natin, we wanted to make sure na walang open wires, walang live wires, which can, affect the performance of the bike, or worse, pwede niyang sirain yung battery nyo, yung computer box for the FI. Yes, water or rainwater can damage, or water can damage the computer box of your bikes. Pag nag-short circuit yan, thank you very much ka na lang talaga. Okay? So, number 4, always check your bike's oils and other fluids. Okay, as we are driving in the rain, during the rainy season, okay, I know hindi naman lahat tayo motor lang ang sasakyan. 80% sure na most of us are or have experience driving in the rain. Okay, so when you do that, always make sure to check your oils, your coolant level, your brake fluids, kasi there are chances or may possibilities na yung mga linya niyan is mapasukan ng floodwater or ng rainwater, which we do not like. Okay? Next is always make sure or always park your bike in a roof parking, or if you don't have a roof parking or garahe na may bubong, make sure that your bike is covered by a waterproof motorcycle cover. Okay. The reason for this is, okay, syempre, stationary yung motor mo, there are chances na mas mapasok ng tubig, especially mga parts na malalalim, no? Meron yan sa motor natin. Sa makina nga natin, makikita nyo minsan, diba? May mga parts na kung saan pwede magstay yung tubig. So, iniiwasan natin na magstay yung tubig sa mga parts na yun, okay? The reason is, it can enter your engine, it can cause short circuit, or whatnot, okay? So, make sure. And also, syempre, masisira yung pintura ng motor natin pag ginayaan natin itong nakabilad sa ulan, tapos biglang aarawan ng sobrang init, okay? So, that is number 6, okay? Number 7, very basic. Make sure to always keep your bikes or your motorcycles locked, okay? Alright, hindi natin kailangan explain yan, guys. Alam na natin yan. Kahit saan tayo mag-park, unless it's in your secured garage or parking area, you always keep your bikes locked, okay? Siyempre, para hindi manakaw yan or kung ano man yung nandiyan sa motor nyo, hindi mawala, okay? So, make sure to always keep your bikes locked, okay? Next is, alright, driving naman to. Avoid metal plates on the streets as much as possible. As much as possible kasi there will be times na surprise yan, okay? So, in those cases, make sure to utilize your brake effectively. Huwag kang biglang magpe-preno. Utilize it effectively para pag-approach mo dun sa metal plate is hindi ka naman mag-skid, okay? So, always make sure to, if kaya pa, iwasan nyo na lang yung metal plates pag tag-ulan, okay? Kasi madulas talaga yan, kahit anong gulong nyo pa, okay? And then, of course, lastly, hindi naman pwede na lagi lang motor natin ang ating iingatan. Of course, kailangan din nating ingatan ang sarili natin bilang mga rider, okay? So, always wear your riding gears, okay? So, especially yung helmet, or if you are using gloves, make sure to always wear gloves, yung mga body armor, so whatever you have na riding gear, make sure to always wear them. And of course, since ang topic natin is about the rainy season, make sure to always wear your raincoats when driving out in the rain, okay? So, ayun lang guys, I think dito na natin puputulin yung ating video. If you have any additional recommendations or suggestions about sa topic na pinag-usapan natin today, please make sure to comment it down below para magkaroon din ako ng bagong ideas, okay? And once again, if hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe. And then also, if it's not too much to ask, please like this video
and share it, okay? Para hindi lang ikaw yung may knowledge about this. Malay mo, yung kaibigan mo, kailangan din pala to. So, at least, meron na tayong video for that. And then, also, like what I always say, ride safe. And, ayun lang guys. See you sa ating next vlog. And once again, reiterate ko lang, please like and share this video and subscribe to our channel kung hindi ka pa na-subscribe. So once again, this is your Tito BC and have a wonderful day. Bye-bye. Cause the pain is in my eyes.